Sumipa na sa higit 400 ang mga tinamaan ng leptospirosis sa Maynila. Higit 100 po dyan ay nakakonfine sa San Lazaro Hospital. At live mula sa Maynila, may Express Report si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, gaano ba karami pa rin yung dumadagdag na mga kaso na may leptospirosis dyan? Ruth, nagdagdag sila ng kama at tent para nga sa pagtaas pa ng leptospirosis patients dito sa Maynila. Bagamat sumagad na ang bed capacity ng San Lazaro Hospital, aktibo pa rin silang tumatanggap ng pasyente. May 170 beds sila sa kasalukuyan at may karagdagang tents na ibinigay ang DOH. Meron din silang fast lanes at hotlines. Sa fast lane, mapapabilis ang triage sa pasyente. Nagdagdag din sila ng mga naka-duty na ngayon, nasa higit 150 na ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital. 23 riyan ay nagdadialysis dahil sa lumalalang kondisyon, habang 9 na ang namatay sa naturang sakit. Samantala, Ruth, umakyat na nga sa 401 ang kabuuan ng leptospirosis cases dito sa Maynila. Ruth. Daniel, nakita ko sa video mo, bumisita pala si Health Secretary Mercado dyan sa ospital. Meron ba siyang direktiba tungkol dito sa pagtugon sa surge ng leptospirosis? Yes, Ruth, tama ka dyan. Personal nga bumisita dito si DOH Secretary Edwin Mercado kaninang alauna ng hapon. So kung nakikita mo, Ruth, sa aking likuran, ito yung DOH Leptospirosis Fast Lanes kung saan inassess personally ni DOH Secretary Edwin Mercado, pati na rin yung mga patients. So pumunta siya sa iba't ibang ward at tinanong yung mga pasyente kung ano na ba yung kanilang lagay o yung mga sintomas na kanilang nararamdaman. So bukod pa doon, nakipag-usap din siya sa pamunuan ng San Lazaro Hospital kung ano na nga ba ang sitwasyon. So pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kami na po ang nakikipag-coordinate dito sa iba't ibang hospital dito po ng DOH. Kagaya po dito sa San Lazaro, Jose Reyes Medical Center, pati po ang Fabella Medical Center. Meron din po tayong pag-coordinate halimbawa po sa NKTI, PGH. So yun po ay network ang ating ginagawa po at may inter-hospital referral po tayo. So ngayon po ay may sapat po tayong kama at meron pa nga po kaming mga buffer beds na available. At tayo nga po ay gumagawa rin ng paraan na mabilis po yung turnaround ng Daniel, dahil nga pinapangambahan pa na tumaas, posibleng tumaas itong kaso ng leptospirosis dahil nga dun sa incubation period mula nitong mga pag-ulan at pagbaha. Bukod dun sa binanggit ni Secretary ng mga hospital beds, halimbawa pagdating sa gamot at iba pang supplies, ano pa ba yung hakbang ng DOH? Yes, Ruth, tinayak nga ng DOH na meron pang sapat na medical equipments at gamot pagdating nga sa leptospirosis cases. Pero bukod pa dyan ay nauna nang inactivate ang leptospirosis fast lane na nakikita mo sa aking likuran. So isa lang ang San Lazaro sa 33 DOH hospitals na merong leptospirosis. Bilang na rin dyan ang Metro Manila, Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. At bukod pa dyan, Ruth, ito kasi yung mga lugar na talagang naapektuhan nga ng pagbaha dala ng habagat. Pero kabukod pa niyan, nakikipagtulungan din daw ang DOH pagdating sa ibang ospital para magkaroon nga ng referral system para yung mga pasyente, for example dito sa San Lazaro, ay itatransfer sa iba to avoid yung congestion at bed capacity or yung pagsagad nga ng bed capacity. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mobile Journal Daniel Dayaw live mula sa Maynila. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.